So kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako doon sa pagbasa sa ating teksto ngayong umaga sa Juan, Kabanatang 9, at yung pangangaral po natin ngayong umaga ay pinamagatan po nating pambihirang kawalan ng pananampalataya. Pambihirang kawalan ng pananampalataya. So ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay mula verses 8 hanggang 34. But for the sake of time, dahil mahaba-haba po yung mga passage po na yan, verses po na yan, babasahin lamang po natin yung wala talatang 8 hanggang talatang 16, verses 8 to 16. So ito po yung mga pangyayari matapos po pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo, yung isang lalaking ipinanganak na pong bulag. Kung naalala po ninyo, in verses 1 to 7. So after po ng pagpapagaling po na iyon ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga susunod na pangyayari po ay makikita natin mula verse 8 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi po diyan sa verse 8, ako po'y bumabasa sa salin ng ang Biblia, ang mga kapitbahay nga at ang nangakita nga sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi ba ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi. Kung nakakamukha niya, o kundi nakakamukha niya, sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Pariseo siya na ng pugunay bulag, araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Pariseo kung paano tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakita. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat, datapwat sinasabi ng iba, paano bagang nakagagawa ng gayong mga sanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Mga kapatid, ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito pong nakaraang linggo, mga kapatid, mga linggo, hindi naman po lingig sa inyo, nagkaroon tayo ng mga bagong members dito po sa church. At alam niyo naman po, kapag tayo nagkakaroon ng mga bagong members sa church, hindi sila pwedeng maging members ng church kung hindi po sila papaliwanagan ng atin pong church covenant o yung atin pong tipan, kagaya po ng inyong naranasan po rito. At alam niyo po, doon sa amin pong pagpapaliwanagan sa church covenant, meron po tayong isang kapatid na nag-raise ng problem. At alam ko, ito hindi unang pagkakataong marinig ko po yung ganitong klaseng problema. In fact, ito din po ay dilema ng inyong lingkod. Na-raise po niya yung problem nung amin pong dinidiscuss yung church covenant nung umabot na po kami doon sa church covenant article number 5. Kung saan, mababasa po natin yung mga katagang ganito. Sabi po doon sa Church Covenant Article number 5 po natin, and I quote, sisikapin nating akayin at sanayin sa aral ng Panginoon ang sino mang inilagay niya sa ating pangangalaga at hahangaring madala sa Kanya ang ating mga kapamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at pagbabahagi sa kanila ng mabuting balita. End of quote. Ito pong article na ito, mga kapatid, gaya ng narinig ninyo, ay may kinalaman sa evangelism o yung paghihikayat po natin ng mga tao na madala sa Panginoon, madala po dito sa church. Particularly, yung mga taong may connection po tayo. Yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga katrabaho,
yung mga kapitbahay po natin. Mga taong may touch po tayo. Ngunit habang pinapaliwanag ko po ito, yung responsibilidad po nating lahat na ito bilang mga miyembro, isang candidate po ng ating church membership ang nag-open ng kanyang struggle o ng kanyang sentimento tungkol po sa article po na binasa ko kanina. Sabi niya, Pastor, napakahirap pong akayin ng aking asawa. Ilang beses ko na po siyang hinikayat dumalo sa church, ilang beses ko na po siyang pinaliwanagan, pinangaralan, pero hindi ko po talaga siya mahikayat. Yun po yung kanyang sinabi. So, bahagya po akong natigilan, and somehow, naiintindihan ko po yung struggle ng kapatid na ito. In fact, hindi lang naman siya marahil yung may ganitong struggle. Hindi lang naman siya marahil yung may ganitong problema. Lahat po marahil tayong mga mananampalataya na naririto, hanggang ngayon, struggle nating madala sa church, madala sa Panginoon, ma-share sa kanila yung gospel, yung ating asawa, yung ating mga kapamilya, yung ating mga kaibigan. Kung hindi po madali, kasi mga kapatid, kapag naghihikayat po tayo, parang napakatigas ng kanilang mga puso. Parang sarado po yung kanilang mga isipan. Parang hindi sila handang makinig sa atin. Di po ba? Ganun yung ating nararanasan lahat. Dalawa po yung nakikita kong dahilan dyan, mga kapatid. Bagamat marami, pero I think ito yung primary reason. Either nawawala na po tayo ng ganang sumubok man lang dahil alam natin, kilala natin yung mga taong malalapit sa atin, na sila'y matitigas, sila'y mahirap umintindi, sila'y walang interes sa mga bagay na espiritual. Kaya po napapangunahan na po tayo ng takot, ng pagkadismaya, na at hindi man lang tayo sumusubok kasi alam natin na hindi sila makikinig sa atin. Yun yung unang nakikita kong dahilan. Pangalawa, pwedeng nahihiya tayo dahil alam po natin na maraming pagkakataon sa ating mga buhay, hindi po tayo nakapamuhay ng mayroong kabanalan at naaayon sa Ebanghelyo. Kaya po, kapag nagsalita tayo ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos at sa ating pananampalataya, tutoksohin nila tayo. Hindi sila maniniwala. Ano po? So somehow, mga kapatid, nung nag-open yung ating kapatid na ito, nakarelate po ako at nakisimpansya po ako sa kanyang dilemang ito ng ating bagong member at marahil dilema nga po ito ng bawat isa sa atin. Struggle nating lahat na dalhin sa Panginoon yung mga taong malalapit po sa atin simply because alam nila kung sino tayo. No? Sa bahay natin, doon natin binababa yung ating mga guards. Doon talaga tayo transparent and therefore prone tayong lalo sa mga pag-uusig. Ano po? So, alam po natin mga kapatid na struggle tayo sapagkat kilala po natin yung mga taong nakapaligid sa atin, na mga pilosopo, matigas ang puso, sarado ang utak, ano pa ba? Matitigas ang ulo. At alam natin na kapag nag-share tayo at naghikayat tayo sa kanilang lumapit kay Kristo, hindi po sila makikinig sa atin. So ganyan po yung ugali, mga kapatid, ng mga Hudyo dito. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan, dito po, makikita po ninyo yung grabe, yung pambihirang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo po dito. And then, after po niyang ipaliwanag ito, after ko pong ipaliwanag at pakita sa inyo yung mga kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo ito, na kagaya po ng mga kasama natin sa bahay, marahil magbibigay po tayo ng ilang mga pagpapayo o mga pamamaraan kung paano po ba dapat natin i-deal yung mga taong kilala po natin na ganito po katigas yung kanilang mga puso. Ganito po katindi yung kanilang kawalan ng pananampalataya. So yung main idea po ng sermon na ito na gusto ko ibahagi sa inyo ay ito. Ang tao ay natural na may pambihirang kawalan ng pananampalataya na tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang makapagbabago sa kanila. Ulitin ko ho, mga kapatid, ang tao ay natural na may pambihirang kawalan ng pananampalataya na tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang makapagbabago sa kanila. So inati ko lang po yung ating pangangaral ngayong umaga sa 4 na bahagi na kumakatawan po sa iba't ibang uri ng mga taong hindi mananampalataya. So yung una po ay tinawag po nating mga taong kulang sa kaalaman. Mga taong kulang sa kaalaman in verses 8 to 12. Pangalawang klase ng hindi mananampalataya na matitigas ang puso
ay yung mga taong judgmental in verses 13 to 17. At pangatlo, yung mga taong takot mawalan in verses 18 to 23. At yung mga taong mataas ang tingin sa kanilang mga sarili in verses 24 to 34. So, apat lamang po na bahagi yung ating pangangaral ngayon. Kung hindi nyo po nasundan yung ating outline, huwag po kayong mag-alala. Mabagal po natin itong isa-isang pag-aaralan. So, pag-aaralan po natin mga kapatid, unang klase ng mga taong hindi mananampalataya ay yung mga taong kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. In verses 8 to 12, mababasa niyo po dyan. Pag sinabi ko, by the way, na kulang sa kaalaman, hindi ko ibig sabihin dito yung kanilang, wala po itong kinalaman sa kanilang educational attainment, kundi yung kanilang kaalaman sa salita ng Diyos, kanilang kaalaman sa Ebanghelyo. So in verses 8 to 12, mababasa niyo po dito na meron po mga taong hindi sumasampalataya at hindi na naniniwala simply because hindi po nila alam kung sino ang dapat po nilang sampalatayanan at kung ano yung dapat po nilang sampalatayanan. Mga taong wala pong ideya kung sino po si Kristo at kung ano yung mensahe ng Ebanghelyo. At ganyan po yung makikita natin from verses 8 to 12. Ang sabi po dyan, mga kapatid, sa verse 8, ang mga kapitbahay nga at ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi, pertaining doon sa dating bulag, ano po, ay nangagsabi, hindi ba ito yung nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi. Kundi nagkakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga ay kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. Verse 12, at sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. So, dito po, nabasa natin, natakantaka po yung mga tao na nakakakilala doon po sa taong dating bulag. Kasi po, mga kapatid, maintindihan nyo naman po sila. Buong buhay po nila, kilala nila yung tao na ito na bulag. Kilala nila yung tao na ito na namamalimos na lang sa kalsada. Tapos, bigla-bigla isang araw, nagulat sila na makita nila yung taong ito na nakakakita na. So, kahit naman po sino, di po ba kayo, may mga kilala kayong may mga taong may kapansanan. Halimbawa, nakakita kayo ng isang lumpo. No, dun sa inyo, JM, di ba, mayroon dong lalaki na minsan sinakay ko sa tricycle. Nakakwento ko kay Kuya Jan, nagtatrabaho siya sa San Ildefonso. So, mayroon siyang kapansanan sa paglalakad. So, kilala niyo siyang ganon, di po ba? Pero isang araw, pag nakita ninyo na diretso na siyang maglakad, JM, tumatakbo. Mabilis ko sa'yo tumakbo. Magugulat ka rin. Ano nangyari? Dati iba ito maglakad di ba? Ngayon parang nagbago. So, maintindihan natin yung mga tao na ito, di ba? Dati bulag yung tao na yun. Dati kilala nila yun bilang isang pulubi. Pero bigla-bigla nakita po nila, nakakakita na siya. Ano po? Kaya po nabasa natin sa verse 9, mga kapatid, iba-iba po yung opinion ng mga tao na nakakita sa kanila. May mga taong naka-recognize talaga sa kanya. Sabi niya, ito talaga yung taong bulag. Ngayon nakakakita na siya. May mga taong hindi makapaniwala na yun talaga yung taong bulag. At tinanggi, hindi, kamukha lang niya yan. Posibleng makakita pa yung bulag na yun. Mula nung pinanganak siya, bulag na siya. So, imposibleng yan yun. Diba? So, may mga tao naman na nagsabi, kamukha lang niya. No, hindi siya yan, kamukha lang niya yon, baka kapatid niya yan. Parang ganyan, Pero paulit-ulit po niyang sinabi yung taong dating bulag na nanlilimos, paulit-ulit niya sinasabi sa kanila, ako nga yung tao na yun. Ako nga yung dating bulag na namamalimos. Nakakakita na ako ngayon dahil kay Jesus. Bakit ko po nasabi paulit-ulit? Kasi kung iko-compare niyo po yung verse 9 sa English Standard Version, ganito po yung last part niya sinalin. Sabi, he kept saying, I am the man. So sa Tagalog, hindi masyadong pansin. Pero dito sa English Standard Version, sinabi pa ulit-ulit daw niya sinasabi, ako yun. Ako yung tao na yun. Na minsan pulubi, minsan bulag, pero ngayon ay nakakakita na. So parang sinasabi niya dito sa mga bahay niya na gayon. Kaya naman, tinanong nila siya in verse 10,
No? Sabi diyan, kung paano po siya nakakita, paano nawala yung kanyang pagkabulag. At nabasa po natin sa verse 11 na kinuwento po niya yung ginawa sa kanya ng ating Panginoong Kristo doon sa pinaralan natin ng nakaraan in verses 1 to 7. Ang sabi niya, yung lalaking tinatawag na Jesus na gumawa ng putik, pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. In short, kinuwento niya yung ginawa sa kanya ni Jesus, kung paano siya nakakita. Ngunit nung tinanong po nila at hinanap yung Jesus na ito na nagpagaling po sa kanya, hindi po niya maituro. Hindi po niya alam kung saan po siya naroroon. Ayon po dun sa verse 12. Kaya clueless po sila, wala silang ideya kung sino po yung taong ito na nagpagaling doon po sa bulag. At dahil po clueless sila, wala silang alam, hindi nila alam kung sino siya, hindi rin sila maaaring makasampalataya sa kanya. Nakikita niyo po, ang problem dito na nakikita natin kaya hindi sila makasampalataya. Ano sila? Wala silang knowledge. Hindi ho nila nalalaman kung sino si Jesus. At ganyan po mga kapatid, ang napakaraming tao sa mundo ngayon. No, marami pong mga tao alam na po yung pangalang Jesus, pero hindi nila talaga siya totoong kilala. Hindi nila talaga alam kung ano yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para mamatay para sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam ang significance ng kanyang pagkabuhay muli. Marami pong mga tao ang hindi sumasampalataya sa kadahilan ng hindi nila alam kung bakit sila dapat sumampalataya at hindi po nila alam kung sino yung dapat po nilang sampalatayanan. Kaya mahalaga po yung role natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid at mga minamahal. Tayo pong pinagkalooban ng kaalaman ng Panginoon, ang gagamitin ng Panginoon para ibahagi sa kanila ang mabuting balita upang sila mula sa pagkamangmang sa daan ng kaligtasan ay magkaroon po ng kaunawaan. Okay? So, gaya po ng mga tao na naririto, kulang sila sa kaalaman, kaya hindi nila kilala si Kristo at lalong hindi nila alam ang Ebanghelyo ni Kristo. Mga taong walang alam. Pangalawang klase ng isang taong hindi sumasampalataya ay yung mga taong judgmental. Mga taong judgmental. Ito po yung mga taong mabilis humusga kahit hindi pa naman po nila pinag-aaralang mabuti kung sino si Jesus. Mga taong mabilis humatol ng Ebanghelyong pinapangaral po natin sa kanila ay mali at hindi dapat po paliwalaan kahit hindi naman po nila ito lubusang nauunawaan pa. At ganyan po yung makikita nating ugali ng mga Pariseo dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan mula po doon sa verses 13 hanggang verse 17. Ang sabi po dyan, verse 13, dinala nila sa mga Pariseo siya na nang unay bulag, araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilati ng kanyang mga mata. Ito po muna tayo doon, mga kapatid. So, hindi po natin alam dito yung motive nila. Bakit po nila dinala yung lalaking dating bulag sa mga Pariseo? Yung mga Pariseo ay mga pinunong Hudyo. Hindi natin alam. Marahil ito po ay sapagkat hindi nila alam yung gagawin sa kanya. Hindi nila alam kung ano yung dapat gawin kasi nagpagaling ang Panginoon Jesus sa araw ng Sabat. So, gusto nilang humingi ng payo sa kanilang mga religious leaders kung ano ba yung dapat nilang maging tugon sa mapaghimalang pangyayari pong ito. O maaari naman po na minasamarin po nila kagaya po ng mga pinunong Hudyo yung pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagsumbong sila sa mga Jewish leaders upang tulungan silang parusahan ang ating Panginoong Kristo. Hindi po yan binanggit sa talata, pero yun po yung mga possible na reason. So, kaya naman po sa verse 15, nabasa po natin na muling tinanong po ng mga Pariseo, yung dating bulag, dito po nag-encounter na yung dating bulag at yung mga Pharisees, at tinanong po muli nila siya kung paano po siya nakakita. At muli, nabasa niyo dyan, dinitalye po ng taong dating bulag kung paano ang nangyari sa kanya, paano siya nakakita. At again, verse 16, kagaya na nangyari sa previous verses, hati pa rin ang opinyon maging ng mga Pariseo tungkol po sa pangyayaring ito. May mga nagsabi po na hindi mula sa Diyos si Jesus kasi nagpagaling siya ng bulag
sa mismong araw ng Sabat. Hindi daw siya sumusunod sa utos ng Panginoon, and therefore, hindi siya maaaring tagasunod o mula sa Diyos. Dahil sinusuway niya ang utos ng Diyos. Naggagawa siya sa araw ng Sabat. So hindi nila nalalaman na si Jesus ay ang Panginoon ng Sabat. Ayon po sa Marcos 2:28, at hindi siya nakapailalim sa batas na ito kasi siya yung gumawa nito. Siya yung kataas-taasang Diyos. Siya po yung may karapatang kumilos even sa araw ng Sabat. Pero hindi po nila yon nauunawaan. Nakita po natin dito na hindi man lang po muna sila nag-research, nag-background check. Sino ba talaga ang ating Panginoong Jesus? Hindi man lang muna sila nagtanong sa Kanya. That's the least that they can do. Ano? Meron silang hindi maunawaan tungkol sa isang tao. In this particular case, ang ating Panginoong Jesus, the least they can do is to ask the person. Tanungin si Jesus, bakit mo ito nagawa? Pero napansin niyo po sa talata, hindi nila yon ginawa. Naging judgmental na agad sila. Nagbigay na agad sila ng kanilang hatol ng ating Panginoong Jesus ay hindi mula sa Diyos. Negatibo na agad ang kanilang opinion tungkol sa Panginoong Jesus simply because meron agad silang bias na mali tungkol po sa Kanya. So mga kapatid, may mga tao po na mabilis po tayong husgahan na tayo po uto-uto. Kung hindi naman po panatiko ng isa lamang pong relihiyon. Di po ba? Pagka nag-share tayo, may mga tao po na mabilis tayong husgahan na tayo po nasa kamalian kasi simply because hindi natin sila kapareho ng pananampalataya. So ang alam nila tayo yung mali, sila agad yung tama, nang hindi man lang nila pinapakinggan yung ating pananampalataya. At marami pong mga tao, mga kapatid, nakalulungkot, ang judgmental o mabilis pong manghusga kahit hindi pa naman po nila lubusan na pag-aaralan yung tinitindigan nating ebanghelyo o yung tinitindigan po nating pananampalataya. Marami pong mga tao ang judgmental, kaya hindi na po sila handang pakinggan yung mensahe na atin pong dinadala. Sa isip po agad nila, dahil hindi natin kaparehas yung kanilang pananampalataya, nasa mali na agad tayo. Yun na yung default. Dahil hindi yan yung nakagisnan namin pananampalataya, kapag may nag-share sa kanila ng ibang pananampalataya, ang isip agad nila, mali yung ating pananampalataya. Ginadjudge na po agad nila na ganun. Hindi man lang tayo napagyan ng pagkakataon na maaral ang tunay na ebanghelyo o maipangaral ang tunay na ebanghelyo at pakinggan tayo sa sobra nilang pagiging judgmental. Ganyan po yung mga Fariseo dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan. Ginudge na agad nila ng mali ang ating Panginoong Jesus at nang hindi naman po nila siya lubusang nakikilala o kinikilala. Salamat na lamang po mga kapatid dito sa kurso ng ating pag-aaral. May mangilan-ngilan po na nag-iisip at nakauunawa na hindi po uubrang makagawa po ang sino man ng ganito pong klase ng himala kung hindi nga po siya nagmula sa Diyos. So dito po mga kapatid, nakita natin na meron po talagang mga taong hindi mananampalataya na napaka-judgmental, bias na agad tungkol sa ating pananampalataya. So isa pa pong klase ng isang taong hindi mananampalataya, pangatlo, mga taong takot mawalan. Mga taong takot mawalan. Pakinggan niyo po ako mabuti at marami nito, alam po kayong kilala. O maaaring isa kayo sa mga taong ganito. Huwag naman po, sana. Ano po? Pero kung isa man po kayo sa mga taong ganito, sa mga oras na ito, sana ito yung paraan na i-convict po kayo ng Panginoon at kayo sumampalataya ngayon sa Kanyang Ebanghelyo. So ito po yung mga taong takot na mawalan na ito, yung mga taong nauunawaan naman po nila yung katotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, pero natatakot po silang lubusang sumampalataya sa Kanya. Natatakot po silang lubusang sumunod sa Kanya. Natatakot po silang manindigan sa nauunawaan nilang pananampalataya dahil marami pong pwedeng mawala sa kanila. Mga taong takot mawala. Pwedeng mawala sa kanila yung mga bisyo na sarap silang gawin. Diba? Pag kasi sumama ako sa inyo at sumampalataya ako kay Kristo, sayang, di na ako makakapagbisyo. Alam ko namang bawal yan. Diba? May mga taong takot mawala ng barkada na gusto-gusto niyang kasama. May mga taong takot mawala na mabago yung dati niyang nakasanayang pamumuhay.
At ang bottom line nito, mga kapatid, kung pag-aaralan po ninyo mabuti, kasi mas mahal niya yung kanyang sarili kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. No? To tell you frankly, mga kapatid, yun po yung reason. Kasi kung mahal mo si Kristo, handa mo isakripisyo lahat ng mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, alang-alang sa kasiyahan ng iyong Panginoon. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Maraming tao hindi takot mawalan sapagkat para sa kanila hindi sapat si Kristo. No? Kailangan pa rin nila yung mga bagay na ito maliban kay Kristo. Imbes na si Kristo lang sana ang nagbibigay ng kasapatan sa kanilang buhay. Mas mahalaga sa kanila yung personal nilang kaligayahan at kakomportablihan kaysa yung kasiyahan at kalwalhatian ni Kristo. Mas mahalaga sa kanila yung temporal na saya at pakinabang kaysa sa walang hanggang pakinabang na ibinibigay ni Kristo sa lahat po ng nagsisisi at sumasampalataya sa kanyang ebanghelyo. Diba sabi ng Biblia, ano bang maipapalit mo sa iyong kaluluwa? Ano bang maipapalit mo, makamtan mo man ang lahat ng sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? Can you think about that? Can you pause for a while and think about that and try to answer that question, mga kapatid at mga minamahal? No, masasabi mo ba na worth it na pumunta sa impyerno ang iyong kaluluwa, maranasan mo lang yung mga bagay na hindi mo handang isakripisyo sa iyong pagsunod pananampalataya? So I don't think walang anumang pleasure ang kayang ibigay ang sanlibutan ito na masasabi mong karapat-dapat na ipalit sa walang hanggang kalwalhatian na naghihintay sa iyo sa langit. Lahat ng pleasure na pwedeng ibigay sa iyo ng iyong kaibigan, ng iyong bisyo, at ng anumang klaseng kasalanan na takot kang iwan, ay pawang temporal lamang. No? At pagdurusahan mo ang konsekwensya niya ng walang hanggan sa impyerno. Sana pag-isipan po nating mabuti. Kung ikaw ay isang taong takot mawalan at ayaw mong manindigan sa pananampalatayang nauunawaan po ninyo. Ganyan po yung mapapansin po natin ugali ng mga magulang naman this time. Mga magulang ng lalaking dating bulag dito po sa narrative natin pong pinag-aaralan. Tingnan niyo po, in verse 18 hanggang verse 23. Sabi diyan, verse 18 ho tayo. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya. So, yung mismong bulag na nagpatotoo, ayaw pa nila maniwala. So, ang ginawa po nila, sabi, hindi nagpaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya ay naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niya o tinanggap ng kanyang paningin. At tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila at sinabi, ito baga ang iyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag at paano ngang nakakita siya ngayon? So hindi na sila nasiyahan doon sa patutuo ng bulag. Tinawag pa yung parents, bring your parents, parang sa school, dalhin mo yung magulang mo dito at siya magsabi sa akin kung ano ang totoo. Verse 20, nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, nalalaman namin ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. So, kinonfirm ng mga magulang na siya talaga ay bulag since birth. Verse 21, datapwat kung paanong siya'y nakakita ngayon ay hindi namin nalalaman o kung sino ang nagpadilat sa kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya. Siya ay may gulang na. Siya ay magsasalita para sa sarili niya. So, hindi ba talaga nila alam kung sino nagpadilat ng kanyang mata? Well, I don't think so kasi kung titingnan nyo yung verse 22, narito yung reason kaya sinabi nilang hindi nila alam. Verse 22, ang sabi, ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo ay palayasin siya sa sinagoga. Nakita niyo yung reason? Alam nila kung sino. Abay, kung ikaw ba naman yung anak na dating pinanganak na bulag, ang una mo pupuntahan kapag gumaling ka, magulang mo. Diba? Mama, Papa, nakakakita na ako ngayon. So, imposibleng hindi alam to ng mga magulang ng dating bulag. Pero hindi nila sinabi ang katotohanan simply because natatakot silang mapalaya sa sinagoga. Kaya sa verse 23, ang sabi, sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. So, sa panahon natin ngayon, parang nasa legal age na siya, 18 na siya, kaya na niyang magsalita para sa kanyang sarili, siya na lang po ang tanungin ninyo, mga pariseo.
So dito nabasa natin na ayaw talagang maniwala ng mga Pariseo na si Jesus ang nagpapagaling sa lalaking ipinanganak na bulag. At ang isa po nilang naisip, mga kapatid, para pasinungalingan sana yung claim ng bulag po na ito ay kumpirmahin po mismo sa kanyang mga magulang. Kapag po sinabi ng mga magulang niya na hindi talaga siya bulag at siya ay nagpapanggap lamang, so madali na po nilang pasisinungalingan yung claim ng bulag na ito. Ngunit, mga kapatid, nabasa niyo po kanina doon sa binasa nating mga talata na imbis po na maging daan ito para mapasinungalingan yung claim ng bulag, na siya talaga ay bulag since birth pero siya ay pinagaling ng Panginoong Kristo, lalo pa pong naging matibay yung kanyang claim dahil napatunayan po mismo mula sa bibig ng mga magulang ng dating bulag na ito na siya po ay talagang ipinanganak na bulag. Mula mismo sa bibig ng kanyang mga magulang, sinabi nila na siya talaga ay ipinanganak na hindi nakakakita. So wala pong panloloko, wala pong pagpapanggap na nangyayari ho dito, mga kapatid. Ngunit, nabasa rin niyo ho sa talata na hindi po komportableng sagutin ito ng mga magulang ng dating bulag. Sapagkat, alam niyo po ang dahilan, natatakot silang kapag sinabi po nila na si Jesus ang nagpagaling sa kanilang anak ay palalayasin po sila sa sinagoga. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Kumbaga yung sinagoga during that time ng mga Hudyo ay maihahalin tulad po natin sa local church na meron po tayo ngayon. Na kapag siya'y pinalayas o itiwalag sapagkat napagkasundaan ng mga pinuno ng mga Hudyo ng panahon pong ito na sino mang magpapakilala na si Jesus ay ang Kristo, sino man ang magsasabi ng anumang pabor tungkol kay Kristo ay ititiwalag natin sa sinagoga. Yan ang consequence. At ang mangyayari po doon kapag tiniwalag ang isang tao sa sinagoga, yun po yung nangangahulugan na bawal na po silang sumama sa mga religious gatherings. No? Hindi na sila pwedeng makisama sa religious. Tiniwalag na sila eh. No? At ang worst pa po doon, mga kapatid, bawal na po silang makipag-usap sa mga kapwa nila Hudyo. No? Aside from that, bawal na silang makipagkalakalan o makipagnegosyo sa kanila. At bawal na silang pagbilhan ng pagkain. Kumbaga, para na silang pinatay. Para na silang in-outcast sa lipunan. Yun po yung kinatatakot ng mga taong ito. Mga magulang ng dating bulag na ito, kaya kahit alam nila, ayaw nilang sabihin ang totoo sa mga Pariseo. Maganda po yung comment dito ni William Hendrickson, ang sabi niya, and I quote, "The one who was unsynagogue," yung tinanggal sa membership ng sinagoga, "was virtually cut off from the religious and social life of Israel. From every point of view, social, economic, religious, the results were frightening, and this especially for people who were so poor that their son had to make his living by begging, nanlilimos. Hence, although we cannot justify these parents in shrinking their duty, we can understand them." So, nauunawaan po natin, mga kapatid, having this understanding ng kanilang culture during this time, kung bakit po naduwag at hindi po nalindigan yung kanyang mga magulang nung lalaking dating bulag. Pero hindi po natin ito masasabi na ito ay makatwiran sapagkat pinili po nila yung temporal na pakinabang kaysa manindigan po sila sa katotohanan. Imbis na magtiwasa sila kay Jesus, mga kapatid, sa kanya pong pwedeng gawin sa kanilang buhay, ay mas pinili po nila na wag na lang mawalan kaysa magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Ganyan po yung maraming nagpapakilala ngayong mga mananampalataya daw, mga kapatid. Sinasabing sila ay sumasampalataya kay Kristo, sila ay naniniwala sa Ebanghelyo, pero kapag po sinubok natin yung sinasabi nilang pananampalataya, lumalabas po na mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Hence, masasabi nating peke yung kanilang pananampalataya, gaya po ng mga magulang ng lalaking po ito na dati pong bulag.
Kaya nasabi po nila sa mga Pariseo in verse 23, siya'y may gulang na, tanungin ninyo siya. So parang nagpe-play safe sila dito. No, kaysa kami yung magsabi ng totoo at kami yung matiwala sa sinagoga, yung anak na lang namin ang tanungin po ninyo. So ginawa nila ito dahil sa hindi nila alam ang sagot, kundi natatakot po silang manindigan kung ano po yung totoo dahil pwede pong mawala ang lahat sa kanila. Oras na sila ay magsabi ng kahit anong mabuting bagay tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sila po ay mga taong takot mawalan, kaya ayaw nilang manindigan sa katotohanan. Uso na naman yan ngayon darating na eleksyon. Mai-segue ko lang. No? Kahit alam naman po nating masama ang vote buying. No? Kahit naman po alam natin sa sarili nating iyan ay korupsyon at tiwali. Pero dahil siyempre takot tayong mawalan, 3,500 yata bigayan yan, no? 4,000. So, kakainin na lang natin yung ating prinsipyo. Well, mga kapatid, hindi ko po masyadong didiinan yung punto na yan, pero alam ko, kung pag-uusapan yung prinsipyo at yung ating paninindigan sa ating pananampalataya, alam niyo po kung ano yung nararapat. Alam niyo po kung paano tayo dapat manindigan sa katotohanan kahit po mawalan tayo. No? Ang mga Kristiyano ay hindi takot mawalan dahil sila ay kumpleto na kay Kristo. Natandaan niyo po yan, mga kapatid. So panghuli po, nauri ng isang hindi mananampalataya. Ito'y madalas po nating na-encounter marahil, mga kapatid, ay yung mga taong mataas ang tingin sa sarili. May kilala po ba kayong ganyan? Mga taong napakataas yung tingin sa kanilang sarili. Makita po natin yan sa mga religious leaders pa rin. Kaya pwedeng combination ito ng isang tao, no? From verses 23 to 34, sabi po sa verse 24, dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanila, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. So dito po nabasa natin na parang gini-guilt trip nila yung pinunong Hudyo at yung ng mga pinunong Hudyo yung dating bulag. Sinasabi nilang luwalhatiin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, pero ayaw naman nila tanggapin ang katotohanan. Ang gusto lang talaga nilang marinig na katotohanan ay sabihin ng lalaking bulag na ito na nagpapanggap lang siya, hindi talaga siya dating bulag at hindi talaga siya pinagaling ni Jesus. No? Hindi nila talaga hinahanap ang sagot sa totoong nangyari, kundi dahil may bias na agad sa kanilang isip na si Jesus ay peke, ang gusto lang nilang marinig, hindi totoo yung lahat ng aking sinasabi. No? Kaya naman sinagot sila ng bulag in verse 25, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon ako'y nakakakita. O kayon ako'y nakakakita. So hindi po gaya ng mga Pariseo na sarado yung utak, mga kapatid. Yung lalaking dating bulag po na ito, ay bukas po ang puso sa mga ebidensya at mga patunay na si Jesus nga po ay may kapangyarihang magpagaling kagaya po ng naranasan mismo niya. Kaya naman po, noong tila nasukol na po siya ng mga Pariseo at wala na silang magamit na argumento laban sa kanya at sa ating Panginoong Kristo. Alam nyo, ang desperate move ng ginawa po dito ng mga Pariseo, nangulit na lamang po sila. Nangulit na lamang po sila sa pag-asa na baka mapagod na yung bulag sa kakakulit nila at para lang matapos yung usapan. Di ba nangyayari sa atin yan? Ayaw niya magpatalo. Ayaw niyang sige na, ikaw na magaling. Di ba? Lalo sa mag-asawa. So, para lang matapos yung argumento, kakakulit nila. So, ang asa nila, susuko din yung bulag. At sasabihin din nila yung gusto nilang marinig. O sasabihin din niya yung gusto talaga nilang marinig. So, kaya po in verse 26, mapapansin nyo, inulit na naman nila yung tanong nila in verse 15. Ang sabi po in verse 26, sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkadilat niya sa iyong mga mata? Kita nyo? Inulit na naman. Kaya sinagot niya sila, sabi sa verse 27, kasasabi ko lamang sa inyo. Ang kulit niyo! Kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli?
Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? So kung titingnan niyo po dito, binibigyan ko na ng buhay yung pagkakasabi niya, pero parang ganun yung damdamin niya dito. Tila nakukulitan na itong dating bulag sa mga pariseo, na paulit-ulit yung tanong, di naman nakikinig na sagot. Kaya sarcastically, sinabi niya, bakit ba ang kulit niyo? I will just paraphrase this. Bakit ba? Kayo tanong ng tanong. Gusto niyo rin bang maging followers ni Jesus? So ito po ay napakalaking insulto sa tenga ng mga Fariseo na napakataas ang tingin sa kanilang sarili. Paano isang dating bulag na pulubi, hampas lupa, ay kaya silang pagsalitaan ng ganito, kaming mga kagalang-galang na Fariseo? Nakikita niyo po kung paano ito sampal sa kanila? At bukod dito, sinasabi niya na tila gusto nilang maging tagasunod ni Jesus, isang bagay na kinamumuhian at pinagdidirian nila. Yun nga lang, mabanggit yung pangalan ni Jesus, hindi nila magawa. Babasahin niyo yung mga, kung paano nila i-address sa Panginoon Jesus, sinasabi nila yung taong ito, yan ay makasalanan, na hindi nila mabanggit yung pangalan ni Jesus. Yung sasabihin pa ng bulag na, gusto niyo ba maging followers ni Jesus? So, na-insulto sila talaga doon. Kaya napikon sila. Napikon yung mga Hudyo. Tingnan niyo sa verse 28. Sabi, at siya'y kanilang, ginawa? Inalipusta. At sinabi, ikaw ang alagad niya. Datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito. Napansin niyo, hindi nila masabi yung pangalan ni Jesus dahil lubos silang namumuhi sa Panginoong Jesus. Tungkol sa taong ito, si Jesus, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. So dito po, mga minamahal, makikita natin yung ugali ng isang taong mayabang at mamataas ang tingin sa kanyang sarili. No? Nakikita natin sa buhay ng mga Fariseo. Bakit? Ano pong isang katangian? Mabilis po siyang magalit at mainis. Basta basaling lang yung kanyang, ng konti yung kanyang pride, mabilis na agad siyang mag-react ng negatibo. Di po ba? Kaya ang tendency po niya ay tumaas na agad yung kanyang emosyon at bumaba naman yung kanyang kakayanang mag-isip ng tama at ng may karunungan. Sabi nga, when emotions are high, intelligence is low. Kapag daw po masyadong tumataas yung ating emosyon, kapag masyado tayo nadadala ng ating damdamin, bumababa yung ating katinuan. Bumababa yung ating kakayanang mag-isip. Bagay, mga kapatid, na madalas nangyayari sa mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Mabilis, obserbahan niyo po, mga kapatid, yung taong mataas ang tingin sa kanyang sarili, yun yung mabilis mapikon. Yun yung mabilis mairita kapag po nasaning yung kanilang pride. Pero yung isang taong humble, kahit ano yung sabihin mo sa kanya, hindi siya mabilis mapikon. Pasabihin pa nga niya, tama yung sinabi sa akin. In fact, mas worst pa ako dyan. So, yun lang nalalaman. Pero salamat, si Kristo ay namatay dahil sa akin. Po ba? Pero hindi ganun yung mga Hudyo na pinag-aaralan po natin. Imbis po na pakinggan nila yung wisyo na sinasabi po nung dating bulag, hindi nila ito handang pakinggan. Bakit? Ang pinairal nila yung galit. Ang pinairal nila yung pride. Sino tong pulubi na to na nagtuturo sa amin kung ano yung dapat paniwalaan at hindi? Ang nangyari, mga kapatid, imbis na pakinggan nila yung argumento ng bulag, nakipagyabangan pa sila doon sa pulubi. Sabi ko, hindi kami followers ni Jesus na yan. Yak! Baka ikaw, kami ay followers ng tinitingala at ginagalang ng mga Hudyong si Moises. Mas magaling ang leader namin kaysa sa Jesus mo. Hindi nga namin kilala kung saan lupalop ng galing yan eh. Diba? So nakipagyabangan na lang yung mga Hudyong ito. Kaya sinagot muli sila ng bulag at ito po yung panghuli nilang argumento, panghuli po niyang argumento sa kanila kasi after nito, tiniwalag na siya. Sabi sa verse 30, sumagot yung tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakinggan ng Diyos ang mga makasalanan o pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. Verse 32,
buhat ng lalangin ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sinumang ang mga mata ng mga isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, hindi makakagawa ng anuman. So dito po, nabasa natin yung argumento ng bulag. Sinasabi niya sa mga Pariseo, kung hindi talaga mula sa Diyos si Kristo, bakit tinutugon ng Diyos yung kanyang mga panalangin? Bakit nakakagawa siya ng mga bagay na pambihira? Kung hindi talaga galing siya sa Diyos, wala siyang magagawang kahit ano. Kung nanloloko lang siya. Bagamat hindi po ganun kalakas yung argumento po dito ng bulag kasi ang kahit naman ng demonyo may kakayanang maghimala. So not necessarily kapag naghihimala galing sa Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan, ano? Pero expected po na hindi ganun kalalim yung kanyang argumento kasi bago pa lang naman niya nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Pero kahit mababaw yung kanyang argumento, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin, may punto din po yung kanyang sinasabi. Kung hindi talaga galing sa Diyos si Kristo, bakit siya pinakikinggan ng Diyos? Bakit nakakagawa siya ng mga bagay na pambihira? Ngunit gaya po ng inaasahan, mga kapatid, hindi pa rin niya tinanggap ng mga mayayabang na Pariseo yung paliwanag po na ito dahil masyado silang mapagmataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili at napakababa naman po ng tingin nila sa iba. By the way, isa pong marka ng isang taong mapagmataas, napakababa ng tingin niya sa kanyang kapwa. At ganyan po ang ugali ng mga Pariseo na ito. Sabi po sa verse 34, waling talata, I believe, sabi niya, sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, yung mga Pariseo po ang nagsasalita dito, ipinanganak ang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang magtuturo sa amin? Nakikita nyo? Yung pride ng mga Pariseo na ito na siyang napakababa ng tingin nila sa iba. At ang nangyari, sinabi, at siya'y pinalayas nila. So nakita nyo po, mga kapatid, yung naging ending, pinalayas nila yung taong bulag na maaring ang kahulugan po ay tinanggal nila sa membership ng synagogue. Bagay na kinatatakutan ng kanyang mga magulang. At gusto kong ma-highlight dito, mga kapatid, yung faith. Nagsisimulang faith ng taong bulag. Yung kanyang mga magulang takot mawalan. Pero siya, handa siyang manindigan kahit mawala ang lahat sa kanya sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sana ho, mga kapatid, ganyan po ang pananampalataya ng marami sa atin. Hindi ka takot mawala sapagkat alam mo, mas dakilang kayamanan meron ang matatanggap mo sa Panginoong Hesukristo. So ano po yung, ang tanong po natin ngayon, mga kapatid, paano po ito mai-a-apply sa ating mga buhay? Paano po yung natin hihikayatin yung mga taong nasa paligid po natin na maaaring taglay-taglay po yung ganitong mga katangian, no? Yung asawa natin, mga anak natin, at kapamilya natin na walang alam sa katotohanan, napaka-judgmental ng mga tao, takot mawalan, matataas ang tingin sa kanilang sarili. So paano po natin sila dadalhin sa Panginoon, no? Paano natin dadalhin yung asawa natin, yung anak natin, kaibigan natin, katrabaho natin na merong ganitong pag-uugali? At narito po yung ilang mga pamamaraan na naisip natin na wala din sa Biblia. Una, mga kapatid, ipanalangin niyo po sila. Ipanalangin niyo po sila. Napakasimple po pero napakamakapangyarihan. Hindi po natin kayang baguhin yung puso ng asawa nating insensitive at masama ang ugali. Do you agree? Ilang taon na kayo nagsasama, kung ano ng strategies yung nagawa ninyo, hindi nyo yan kayang baguhin. No, hindi po natin kayang baguhin yung puso ng anak nating napakatigas ang ulo. Hindi po natin kayang baguhin yung mga kaibigan natin at katrabaho nating napakapiloso po. Diyos lang po talaga may kakayanang magbago ng kanilang mga puso. At sana po klaro po yan sa bawat isa sa atin. So hindi po natin sila mababago, kakapatama natin sa kanila sa Facebook. Diba? Isang ganyan, ano? Ay, parang si ano po ba eh? Parang si ganito to eh. Kasi share ko nga, ano? Tamaan ka kung tamaan ng tamaan, ano? So, hindi po natin mababago yung isang tao na malapit sa atin, kakatampo natin, kakaaway natin sa kanila. In fact, lalo pa silang lalayo. Hindi po natin mababago ang isang tao kung susuhulan lang natin sila. Ang susuhulan. Kaya nga dito sa church, hindi natin pinangangalandakan na tara sa church,
Tumutulong kami sa mga may sakit. Nagbibigay kami ng bigas buwan-buwan. Nagbibigay kami ng pera. Hindi. Kahit anong gawin nating suhol sa kanila, pag wala na tayong panuhol, hindi na sila pupunta sa church. Ulitin ko po, mga kapatid, Diyos lang talaga ang kayang bumago sa puso ng mga ganitong klaseng tao. At kung naniniwala ka na totoo itong aking sinasabi, magmamakaawa ka sa Diyos araw-araw. Iiyak ka kung kinakailangan araw-araw para sa mga mahal mo sa buhay na ganitong klaseng tao na pambihira ang kawalan ng pananampalataya. Ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, gaano ka kadalas umiyak at manalangin sa Panginoon para sa asawa mo na alam mong hindi mananampalataya? Gaano ka kadalas umiyak at manalangin sa Panginoon para sa mga magulang mo na alam mong wala pa sa pananampalataya? Mga kapatid mo, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo na alam mong mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Magmakaawa po tayo sa Panginoon para sa kanila. Ipanalangin po natin sila palagi. Pangalawa po, mabilis lamang, ibahagi nyo sa kanila ang ebanghelyo. Simple, mga kapatid. Sabi sa Romans 1:16, wala nang ibang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas natin maliban sa ebanghelyo. So, kung ito ang tanging paraan ng Diyos, ibahagi nyo sa kanila ang mabuting balita. Humanap po kayo ng pagkakataon na marinig nila ang mabuting balita at ipagkatiwala natin sa banal na Espiritu kung paano ito gagamitin sa kanyang tamang panahon. Ibahagi ninyo ang mabuting balita. Mas mainam po yan kaysa sa hindi ninyo pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo. Panghuli, mga kapatid, minsan magaling tayong manalangin, minsan magaling tayong magsalita at magbahagi ng ebanghelyo, pero dito tayo sablay. Sikapin nating mamuhay ng merong kabanalan. Bakit, mga kapatid? Kapag hindi tayo naging maingat sa ating pamumuhay, lagi nating inaaway, binubungangaan yung asawa nating hindi mananampalataya, sa bahay natin, lagi tayo nakasigaw, lagi tayong galit sa mga anak po nating hindi mananampalataya, o kaya sa trabaho natin, imbes na tayo humiwalay sa mga masasama nilang gawain, nakikisama tayo sa kanilang mga pandaraya at mga makasalanang gawain, wag po tayong umasa. Wag po tayong umasa na makikinig po sila sa atin. Kasi wala naman tayong pinag-aiba sa kanila. Baka po imbes na maging instrumento pa po tayo para makalapit po sila sa Diyos, maging katitirsoran pa po tayo nila. Okay? Kaya po mahalaga, mga kapatid, lagi tayong maingat sa ating pamumuhay. Ipanalangin sila, ibahagi sa kanilang gospel, maging maingat tayo kung paano tayo mabubuhay sapagkat hindi natin namamalayan. Araw-araw, lagi po silang nakamasid po sa atin. Lagi nilang pinakikinggan ang ating bahay. Amen po ba, mga kapatid? Lagi nilang tinitingnan yung ating Facebook post. No? Hindi lang sila nagla-like. Hindi lang sila nagre-react. Pero nakikita nila ang mga post mo sa Facebook. Lagi nilang tinitingnan at inoobserbahan kung paano natin dinadala ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya. So, ilan lamang po ito sa mga aplikasyon na pwede po natin gawin para po dito sa mga taong mayroong pong pambihirang kawalan ng pananampalataya upang sila po ay madala po natin sa Panginoon.